guys! Welcome back to my channel. Yeah. Hi again. And for today's video, pag-uusapan natin yung tungkol sa admission ng school namin, which is Iris. Marami akong naririnig at marami din ako nababasa na may maraming mag-a-apply sa Iris. Ang last choice, wag yung gawin na last choice yung school namin. Kasi maganda yung school namin. Yun nga, kidding aside, yung admission is, di ba nag-announce na sa page, and they plan to open it mga August ata, first week of August, or mga huling week ng July, since we are patapos na kami, finals na kasi, tapos may finals kami this coming 22, so magsa-stop siya, and yun pa, dun pa lang matatapos, at busy pa yung volunteer sa klase nila. Sa amin, masyado pang busy, kaya wala pang open at wala pang announcement na nagaganap about dun sa pag-o-open ng admission this 2022-2023. So wala pa talaga. I am clarifying this kasi may nakita akong post kagabi, and marami din sa group chat na nagtatanong kung admission na ba, kasi may nag-email daw wag na lang muna kayong mag-register kasi baka magka-problema kayo. Like last year, nag-open yung admission August, so hindi ko pa alam, since ako mahilig akong maghanap ng mga school in case hindi ako makapasok sa isa, may mapupuntahan ako, syempre ganun tayo. Pero yung first week of August yon, tapos biglang nagloko yung site kasi nag-crash, ang dami-daming applicant nun. So nag-open ulit siya third week na ng August. So September, October, last October na kami nakakapagsimula ng class talaga. October 30 ata yun, if I'm not mistaken. September kasi screening. So screening pa yon sa chemical. So sa amin, sasabihin ko chemical engineering, sa engineering, under kami ng mga student council doon. And yung amin, yun na yung share ko, yung amin, after namin mag-exam sa Google Form, inad kami sa interview agad-agad yon. Hindi ko alam o hindi ko nakita yung results kung ano ba talaga yung nakapasa ba ako, or pero nakapasa kasi nakapasok siya. So yun, patapos doon, na-i-add kami sa interview, which is yung mga student council yung nagtanong sa amin ilan yung average namin and bakit namin pinili yung course. Ganun lang, simple lang naman sila magtanong, at hindi naman sila pressure. Basta ipakita nyo lang sa sarili nyo na kaya nyo yung course, kaya nyo siyang i-handle under pressure, and you will end it na yun na lang yung course nyo. So ipakita nyo lang yung determination nyo na gustong-gusto nyo makapasok, gusto nyo makapag-aral, kasi isa yan sa mga point na hinahanap nila. And aside from that, matapos yung sa student council, tinatanong kami kung sure na ba kaming pumasok. Marami silang sinabing grounds sa amin na about sa course. So ano yung mga dapat tandaan and ano yung policy ng school. Next is yung interviewer na talaga na faculty ng Iris. Ayoko mag-mention ng name, pero basta malaki kasi siyang tao sa Iris. So yun nga, that interview, tinalong lang ako ano yung general average ko, why I choose Iris. So sabi ko kasi dream school ko yun, and my dream school
Tapos yung course ko, gustong-gusto kong maging engineer. So, isa yun sa mga tinanong ni ma'am. Gusto mo maging engineer. And since I become, sorry, taga non-resident Manila ako. I'm from Negros. Sinabihan nila ako, na why do you choose Iris if may mga school naman na nag-o-offer ng chemical, yun. Sabi ko, nag-o-offer lang dito is yung school namin private. Tapos wala kaming pera na um, ika-tuition ko para makapasok ko sa engineering. So, sabi ni ma'am, yun pala. So, yung general average ko, ilan daw yun, sinabi ko. Tapos, yung mga in-open up lang naman niya sa akin is yung sa course, bakit chemical, ano yung mga trabaho, ano yung mga possible work, ano yung pagkakaalam ko sa course ko. So, sinabi ko yun. Nakita ko kay ma'am na determine akong makapasok. So, yun lang naman, may nakikita ko sa mga GC, somewhat, mukhang red flag. Maybe ako lang yung nagsasabing red flag. Pero, kasi sa GC, why do you choose this school? I don't know sa iba, pero mostly ang tinatanong talaga is, persigido ka bang makapasok? Kakayanin mo ba under pressure? Bakit mo pinili yung Iris? So, huwag mong sabihin na last choice mo na. Since yung school namin hindi din siya basta-basta, hindi ka din basta-basta makapasok, hindi ka dapat makampante kasi ang dami-daming nag-enroll last year na hindi na-aprobahan, hindi man lang na last choice din nila. Ako, hindi ko siya last choice since pinili ko siya. So, yun nga, sabi ko, nag-iinis ako kasi maganda yung the way of teaching nila. Sa first semester, yung pagpasok pa lang, magagaling yung prof namin. Hindi ko na yung mention, basta magaling sila. Sobrang galing ang principal sila. Masasabi ko, if makapasok kayo, congratulations, kasi yung hindi ko pa nasabi, 70,000 yata or mahigit yung nag-enroll sa Iris last year. Kung hindi ako nagkakamali ay ang applicant na huli, 27,000 ata ako, 27,000. Tapos ang kinuha lang sa department, mga 2K lang ata yung nakapasa. Since punuan na yung engineering, psychology, mechanical. So, ang dami talaga nag-enroll at marami din naghihintay. So, yun yung mga tips ko sa interview at saka yung mga sinabi ko na don't believe in spreading fake news kasi reason lang po siya ng mga desperation ng ibang student na nag-open na pero hindi pala, kasi mas risky kasi yun dahil maaaring hindi yung ma-aprobahan agad. Maybe magkakamali yung application kasi last year may nakilala din or may mga kasama ako yung enroll and nalagay nila graduate school, hindi na yun ma-change. So, hindi sila nakapasok. So, I suggest na maghintay sa announcement sa Iris page, yung legit na page ng Iris. Kasi mag-a-announce sila kapag open na sila. At hindi pa sila open ngayon dahil hindi pa tapos yung mga student nila sa finals. Mag-e-encode pa yung mga teacher namin ng grades namin. Papaunahin pa yung mga shifter, may mga graduating students pa. So, hindi
lang kasi mostly yung iba hindi nagpapadala kapag sinabi namin na hindi pa talaga open kasi natatakot sila na mawalan ng slot, which is na understandable kasi sa iba, sa reason ng iba, hindi sila makakapag-aral kung hindi sila makakapasok doon. So, galingan nyo guys kasi Iris is the best. I hope na kapag mag F2F na, I will see you. So, yung mga sinabi ko, interview, ipakita nyo lang yung determination nyo na pinili nyo yung course na yon kasi mahal nyo at saka kaya nyo na determination kayo sa lahat ng magiging hamon or pressure kasi sa college life iba na yan sa senior high maraming pressure na nakaabang like sa school, family, and other private or personal things. So, I hope na makapasok kayo and good luck. Abang-abang lang kasi mag-a-announce talaga yan at magbibigay ng announcement. Kasi maghahalingkat din sana ako kung may naibigay ba yung first year representative namin ng school calendar pero nawala siya. So, magtatanong pa ulit ako sa mail. So, yun na guys. Thank you for watching my vlog. Sorry kasi hindi ako nakakapag-update sa channel na ito since I've been so busy sa lahat ng mga activities ko sa school. So, see you on my next